Sa malayong kaharian ng Berbanya, namumuhay ang matandang Haring Fernando kasama ang kanyang 3 anak. Isang gabi, bigla siyang nagkasakit at walang makapagpagaling sa kanya. Mga anak, ako'y may karamdaman na hindi kayang lunasan ng mga manggagamot. Sino sa inyo ang maglalakas loob na hanapin ang ibong Adarna na tanging makagagamot sa akin? Ako po, Ama. Ako ang panganay at handa akong maglakbay para sa inyo. Si Don Pedro, ang unang naglakbay upang hanapin ang ibong Adarna. Naglakad siya sa madilim at makapal na gubat, puno ng determinasyon, ngunit hindi naglaon ay napagod at naligaw. Sa sobrang pagod umupo siya sa ibabaw ng malaking bato, hindi alam kung saan tutungo. Napakalahwak ng gubat na ito. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Kailangan kong magpahinga kahit saglit. Binata, bakit ka nag-iisa sa gitna ng kagubatan? Hinahanap ko po ang ibong Adarna para sa aking amang hari. Kailangan ko po itong matagpuan. Ngunit naligaw na ako at matagal lang naglalakad. Maari po ba ninyo akong tulungan? Mapanganib ang gubat para sa mga hindi handa. Sundan mo ang daan papuntang silangan, ngunit mag-ingat ka. Hindi madaling mahuli ang ibong Adarna. Salamat po sa inyong payo. Susubukan ko po ang aking makakayanan. Sa kabila ng tulong ng ermitanyo, hindi nagtagumpay si Don Pedro at bumalik siyang bigo sa palasyo. Sunod namang naglakbay si Don Diego upang subukan ang kanyang kapalaran. Ako naman, Ama. Susubukan kong hanapin ang ibong Adarna para sa inyong kagalingan. Mag-ingat ka anak, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pagkatapos mabigo ni Don Pedro, si Don Diego naman ay buong tapang na naglakbay upang hanapin ang ibong Adarna. Nangako siya sa kanyang amang si Haring Fernando na hindi siya susuko. Habang pumapasok siya sa gubat, puno siya ng pag-asa ngunit maingat. Naligaw din si Don Diego at hindi niya natagpuan ang ibong Adarna. Si Don Juan na lamang ang natitirang pag-asa ng hari. Ama, ako po ang susunod. Gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Ikaw na lamang ang pag-asa ko anak, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Naglakbay si Don Juan na may mabuting puso at tapang. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo sa gubat. Saan ka patungo, binata? Hinahanap ko po ang ibong Adarna para gumaling ang aking ama. Tinulungan ng ermitanyo si Don Juan at binigyan siya ng payo. Binalaan siya tungkol sa mahika ng ibong Adarna na kayang gawing bato ang sinumang makinig sa kanyang awit. Huwag kang matutulog habang umaawit ang ibong Adarna. Kung hindi, ikaw ay magiging bato. Salamat po sa inyong babala at tulong. Nagpatuloy si Don Juan hanggang marating niya ang Piedras Platas, ang puno ng ibong Adarna. Ito na kaya ang puno na hinahanap ko. Kailangan maghanda ako bago siya dumating. Doon niya nakita ang ibon na dumarating tuwing gabi upang umawit. Hindi ako dapat makatulog. Nagpaikot-ikot ng paglipad ang ibong Adarna sa paligid ng puno na para bang naglalaro sa hangin. Maya-maya, dahan-dahan itong bumaba at dumapo sa isang matibay na sanga. Sinimulan ng ibong Adarna ang kanyang mahiwagang awit sa sanga ng puno. Pinilit ni Don Juan na labanan ang antok habang nakikinig. Papawit, mulay mo'y mahiwaga. Awit mo'y nakagagaling, lumilipad sa gabi. Nagdadala ng pag-asa sa bawat himig at awit. Puso'y gumagaan.
Napakaganda ng kanyang awit, pero hindi ako dapat magpatalo sa antok. Kailangan ko manatiling gising kahit mahirap. Sinugatan ni Don Juan ang kanyang palad gamit ang kutsilyo upang hindi siya makatulog. Sa sakit, nagawa niyang manatiling gising hanggang matapos ang ikapitong awit ng ibon. Tiisin mo ang sakit, Don Juan. Para ito sa iyong ama at sa buong kaharian. Matapos ang ikapitong awit, natulog ang ibong Adarna at nag-iwan ng gintong dumi sa ilalim ng puno. Alam ni Don Juan na ito na ang kanyang pagkakataon upang mahuli ang ibon. Ito na ang tamang oras. Kailangan kong maging maingat sa pagdakip sa kanya. Huwag kang magkakamali, Don Juan. Maingat na inilagay ni Don Juan ang lambat sa paligid ng natutulog na ibong Adarna. Sa wakas, matagumpay niyang nailagay ang lambat at nahuli niya ang mahiwagang ibon na matagal na nilang hinahanap. Salamat at hindi ako nabigo. Ibong Adarna, ikaw ang pag-asa ng aking ama. Habang pauwi, sinalubong si Don Juan ng kanyang mga kapatid. Nagkunwari si Don Pedro at Don Diego na masaya sa kanyang tagumpay. Napakahusay mo, Don Juan. Tulungan ka naming umuwi. Ang nasabi ni Don Pedro habang pilit na ipinapakita ang kanyang ngiti. Oo, magpahinga ka na muna at kami na ang bahala sa ibong Adarna habang ikaw ay natutulog. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, may lihim silang binabalak na hindi alam ni Don Juan. Habang natutulog si Don Juan, pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Iwanan na natin siya dito. Hindi niya kailangang malaman ang ginawa natin. Tama. Mas mabuti ito para sa atin. Kinuha nila ang ibong Adarna at iniwan si Don Juan sa kagubatan. Nagising si Don Juan at napagtantong iniwan siya ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng sakit, nagdasal siya at humingi ng tulong. Bakit ninyo ako pinagkanulo, mga kapatid? Diyos ko, tulungan ninyo akong makauwi. Isang matandang ermitanyo ang lumapit kay Don Juan at tinuruan siya ng ermitanyo kung paano makakabalik sa berban niya. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Don Juan. Tutulungan kitang bumalik sa iyong kaharian. Nang tuluyan ng luminaw ang daan patungo sa kaharian, taos pusong nagpasalamat si Don Juan sa ermitanyo sa kanyang tulong at kabutihan. Maraming salamat po, ermitanyo. Hindi ko po kayo malilimutan. Sige, Don Juan. Mag-ingat ka sa iyong pagbabalik. Nagpatuloy na sa paglalakad si Don Juan pabalik ng palasyo. Sa bawat hakbang, nasisilayan niya ang liwanag ng palasyo na unti-unting lumalapit, tanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Samantala, iniuwi ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna sa palasyo. Ngunit tumanggi ang ibon na umawit at pagalingin ang hari. Ibong Adarna, umawit ka na at pagalingin ang aming ama. Bakit ayaw mong umawid? Nagtaka ang hari kung bakit hindi umaawit ang ibong Adarna. Nais niyang malaman ang tunay na nangyari sa kanyang bunsong anak. Nasaan si Don Juan? Bakit hindi ninyo siya kasama? Ama, nawala siya sa gubat at hindi na namin nakita. Habang nag-aalala ang hari, dumating si Don Juan sa palasyo. Laking tuwa ng lahat nang makita siyang buhay at ligtas. Ama, ako po ay nabalik. Salamat sa Diyos at ako'y ligtas. Salamat at bumalik ka, anak ko. Nang makita ng ibong Adarna si Don Juan, agad itong umawit ng mahiwagang himig. Sa tubtob ng punong kaharian, ako'y awit ng kagalingan. Mga papagong makukulay, tikati mo'y mapapawi. Ibon Adarna, himig ng pag-asa, sa bawat nota, sugat ay gagaling na. Unti-unting gumaling si Haring Fernando sa kanyang karamdaman.
Ramdam ko ang pagbuhuti ng aking katawan. Nabunyag ang kasinungalingan ni na Don Pedro at Don Diego. Walang nagawa ang magkapatid kundi aminin ang kanilang pagtataksil. Patawad, Ama at Don Juan. Kami po ay nagkasala. Nadala lang kami ng inggit at takot. Pinatawad ni Don Juan ang kanyang mga kapatid sa kabila ng kanilang kasalanan. Naging mas matatag ang kanilang samahan bilang magkakapatid. Pinapatawad ko kayo. Sana ay matuto tayo sa ating pagkakamali. Salamat, Don Juan. Hindi na maulit ito. Nagpasalamat ang hari sa ibong Adarna at kay Don Juan. Ipinagdiwang ng buong kaharian ang paggaling ng hari. Maraming salamat, Ibong Adarna at Don Juan. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Walang anuman po, Ama. Nagpasya si Don Juan na ibalik ang ibong Adarna sa gubat. Alam niyang doon ito tunay na masaya at malaya. Ibong Adarna, malaya ka nang bumalik sa iyong tahanan. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Salamat, Don Juan. Hinding-hindi kita malilimutan. Naglakad si Don Juan pabalik sa palasyo na may magaan na puso. Alam niyang tama ang kanyang desisyon para sa ibong Adarna. Masaya akong natulungan ko ang aking ama at napalaya ang ibong Adarna. Muling nagkaisa ang pamilya ni Haring Fernando. Natutunan nilang pahalagahan ang pagkakaisa at pagmamahalan. Mula ngayon, magtutulungan tayo bilang isang pamilya. Opo, Ama. Yan ang pinakamahalaga. Naging masaya at mapayapa ang kaharian ng Berbanya. Ang pangalan ni Don Juan ay kinilala sa buong bayan. Si Don Juan ang tunay na bayani ng ating kaharian. Mabuhay, Mabuhay si Don Juan! Ipinagdiwang ng buong kaharian ang isang malaking pista bilang pasasalamat. Lahat ay nagdiwang at nagpasalamat sa mga biyayang natanggap. Salamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. Salamat sa iyong Adarna at sa kabayanihan mo, Don Juan. Naging aral sa lahat ang nangyari kay Don Juan at sa kanyang mga kapatid. Natutunan nilang ang kabutihan, pagpapatawad at pagmamahal ay mas mahalaga sa anumang yaman. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Tama ka, Don Juan. Mula noon, namuhay ng masaya at mapayapa ang Berbanya. Hanggang ngayon, kwento ng Ibong Adarna ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat. Ito ang alamat ng Ibong Adarna, isang kwento ng pag-asa, kabutihan at pagmamahalan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ng Ibong Adarna, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.